Hello Earth Signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Dahil sa connected ka sa person mo, may posibilidad na magkabaliktad ng sitwasyon. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Earth Signs? Ayan, isa lang yung kukunin ko. Malaya ka na. Mukhang malaki yung atraso sa'yo ng person mo. Ayaw mo na siyang magkaroon ng connection sa iyo eh. Ayan, isa lang ipinakita. Ayaw na ng isip ko pero gusto pa ng puso. Maybe, gusto niya nang tanggapin kung ano yung naging kapalaran ng relasyon niyo. Pero, mahal ka eh. Medyo mabigat yung, ayan, yung cards mo. Foreigner. Ibang lahi pala yung person mo. Mahirap nga naman kapag foreigner ang karelasyon. Connected yung mga cards. Ayan. This is the end. Connected dito. Malaya ka na. Mukhang ako pa yung kinilabutan dito sa message ng person mo. Mukhang ayaw mo na talaga sa person mo. Isang card na lang. Ayun, buti pinakita na. Bigyan mo pa ako ng time. Isa sa inyo hindi pa talaga ready para bumitaw sa relasyon. Or kung ano man ang connection nyo. Kasi yung iba, hindi pa naman magkarelasyon eh. Pero may isang person na feeling na ganun na yung connection, parang kayo na din. Kukuha lang ako ng konting cards para mai-reverse. Para mas malaman pa natin kung ano yung reading para sa mga Earth Signs. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pero guys, mamaya yung mystical cards, marami akong kukunin para sa clarity. Ace of Swords, Two of Wands, at Five of Pentacles in reverse. Positive itong tatlong cards na ito na nagkaroon ng tagumpay. Hindi ko makukumpare pero ang ganda nito para sa iyo, nakatulong sa problema mo sa financial. At saka kung pakiramdam mo na mabagal ang dating ng success sa buhay mo, meron pa ring progress. Ang ilan sa inyo sa career ay nagkaroon ng bagong trabaho. At itong bagong career ang nagbigay sa inyo ng oportunidad para magbago yung direksyon ng buhay mo. At tatlong cards ang nagsasabi na maganda yung naging trabaho mo, kaya ganun din yung pasok ng income sa iyo. At saka ang ilan sa inyo ang piniling career ay sa ibang bansa. Magstay ka man sa Pilipinas, hindi gaano matagal. Yung iba sa inyo, weeks lang. At saka ang ilan sa inyo kapag uuwi ka sa Pilipinas, gusto mo yung yung may okasyon. At saka ang ilan sa inyo, marami kang pinaplano. Pero hindi ka pa sure kung ano yung gusto mong gawin. Or sa magiging resulta. Single ka man or nasa relationship, ipinapakita ng mga cards na gusto mo ng open
at honest na relasyon. Kasi gusto mong maunawaan kung ano yung pareho niyong sitwasyon. Kasi single ka man or nasa relationship, kahit magkaiba kayo ng hobbies, ng direksyon na tinatahak, or career, magkaiba ng lahi o kaya hindi kayo magkasama, yung magkaroon ng communication at yung magpapatuloy, yung connection or relationship. At saka kung titingnan nyo yung mga cards, past yung tinutukoy niya maybe, ito yung feelings mo nung hindi pa kayo nagkakahiwalay ng person. Sa relationship or sa sisimulan na relasyon, lahat ng effort gagawin mo. Kaya kung may karelasyon ka, dapat bigyan ka na ng pansin. Kasi kapag nawala na yung interest mo, wala na talaga. Yung person mo man ang bumitaw or ikaw. At saka ipinapakita rin ng mga cards na lahat ng lahat ng effort mo ibinibigay mo para magkaroon ng solution yung mga problems na dumarating sa relasyon or connection. Ang ilang single naman, nakatingin ka na sa present or future na unti-unti nagkakaroon ka na ng healing sa mga nangyaring trials sa buhay mo. Ngayon guys, alamin naman natin kung ano ang advice ng mystical. Ayan. Sa card na ito ay pinapakita na marami kang ginagawa. Kumbaga nagkakasabay-sabay yung sitwasyon o kaya trabaho at nai-stress ka, hindi ito makakabuti sa iyo. At saka yung time sa sarili ay importante. Bigyan mo din ito ng prioridad. 3 or 4 times kung babalasahin yung mystical cards, lalo na kung feeling ko kulang. Di ba nga nabanggit kanina na malalim yung iniisip mo? Kasi itong card na to, kailangan mag-research ka muna bago magpatuloy sa mga plano mo. Itong next card naman, lahat ng pagsusumikap mo ay may magandang kapalit. At saka ang ilan sa inyo mukhang may sarili kang business. O kaya career, katulad nitong card na ito na sinasabi nga na may reward ka. Kasi itong next card ay may mga positibong pagbabago mangyayari sa buhay mo. At talagang mangyayari ito guys kasi magta-travel ka talaga eh. O kaya lilipat ng ibang lokasyon. At saka kahit hanggang dito, nag-iisip ka pa rin para sa ikakabuti ng kapalaran mo. At saka yung paglipat mo ng ibang lugar, ibig sabihin nun ay progress. May nangyayaring magandang pagkakataon para sa iyo. Ito naman yung next card para sa energy ng mga earth signs ngayon. 8 of Swords, the Justice. Isang card na lang, Angels and Guides. Ayun, the Devil. Connected dito sa mga cards, yung mga cards mo ngayon na patungkol sa financial. May posibilidad na maigpit yung person mo sa financial or hindi kanya tinutulungan. Dahil sa focus lang itong person na ito sa sarili niyang pag-unlad. Sa mga unang cards mo, ipinakita na stress ka. Pero, pinapakita naman dito sa mga cards na ito na may kalayaan ka para pumili sa kung ano yung mga bagay na makakapagpagaan sa buhay mo dahil sa marami kang responsibilidad. Hindi kakayanin ng iisa mong katawan. At dalawang cards na nagsasabi na kailangan ng balanse para ma-achieve mo yung hindi lang patungkol sa wealth, kundi magkaroon ng peace of mind at saka sapat na pahinga. Ipinapakita rin ng mga cards na ang ilan sa inyo may problema ka sa financial. At saka ang ilan sa inyo para fair ang decision patungkol sa maybe sustento.
Kaya ang ilan sa inyo sa financial, ginawa mong legal para mabawasan yung misunderstanding at saka pagtatalo. Kasi itong person mo, gusto niya siya yung mag-control ng financial niya. Pero kung may responsibilidad siya, kailangan hatiin niya na yon. Hindi lang para sa kanya, lalo na kung may family. Sa mga single, may potential person na gusto ka. Pero, ikaw lang yung hindi pa ready. Yung potential person, hindi basta-basta sumusuko. Gusto niya na kahit na meron kang pinagdaraanan, mabigyan mo pa rin siya ng pansin. Pero kung hindi ka ready para sa relationship or feeling mo kahit hindi pa kayo, nasasakal ka na o kaya na mamanipula ka na, sabi mo sa kanya na hindi ka pa ready kaysa naman paasahin mo. At yung mahirapan ka. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na yung person mo ay mapagmanipula at saka may mga gusto siya na hindi mo kayang sundin. At ang gusto mo lang talaga ay yung magkaroon ng balanse sa mga decisions nyo. Pero hindi yun ang nangyayari kasi yung person mo may pagka selfish at saka parang yung bang nakadalawang cards na kasi siya. Yung bang parang buhay binata. Marami kayong dapat pag-usapan at dapat baguhin sa situation or relationship. Ito naman yung advice ng mystical cards. Nang ibig sabihin, kung ano man yung mga ginagawa mo sa buhay, kailangan na happy ka at gusto mo. Kahit na pinagsasabay mo ito, yung mga priorities mo o kaya trabaho. Alam mo magaling ka sa diskarte pagdating sa career at saka sa financial. Maybe bago mo pa makilala yung person mo or maybe ngayon, maganda yung nagiging takbo ng buhay mo. Itong card naman na ito, ang ibig sabihin ay yung kailangan mo ng lakas ng loob para malagpasan yung mga challenges na darating sa buhay mo or nangyayari. Itong card naman ito, masyado ka nang nag-iisip sa mga options mo. Nagkakaroon tuloy ng mas lalong pagkalito. Hindi na dapat pinagpapaliban pa yung mga desisyon mo kasi meron ka namang power na para gawin ito. Feeling ko kulang kaya kuha pa tayo ng cards. At saka nga pala guys, ang ilan sa inyo sa relationship, napansin mo na yung person mo ay hindi naman talaga totoo sa feelings niya sa iyo. Nararamdaman mo yon. Lalo na't napapadalas yung pagtatalo. 3 yung ibinigay sa atin. Ibig sabihin itong unang card ay hindi ka talaga makapili kung ano yung gusto mong desisyon or nararapat na gawin. Nakadalawang cards ka na feeling trap ka sa situation. Itong next card naman ay kailangan i-release mo yung mga hindi na kailangan sa buhay mo para may papasok na bagong oportunidad. Itong last card naman, ang ibig sabihin, may person na susuporta sa iyo sa mga ipinaglalaban mo patungkol sa karapatan. At saka meron ding paparating na financial sa iyo, yung hindi mo inaasahan. At saka napansin ko rin sa mga cards mo na ang ilan sa inyo ang connection sa person or relationship ay LDR. Kaya malaking misteryo sa'yo yung mga nangyayaring situation habang malayo ka. Kaya pala panay ang isip mo sa mga naunang cards. At sa second group of cards, doon ka na nagkaroon ng clarity at clue sa nangyayari sa buhay ng person mo habang magkalayo kayo or kahit magkasama. Kaya nga ang ilan sa inyo ina-actionan mo na. Kaya lang sa ngayon, medyo hindi ka pa makapagdesisyon. The Moon, 7 of Swords at 7 of Pentacles. Unahin muna natin yung patungkol sa health.
Kasi ang ilan sa inyo dahil sa stress at saka sa sobrang pag-aalala, nagkakaroon ng health issues. Kasi ang ilan sa inyo kung hindi ka na mo problema sa career mo or financial, merong person na nag-aalala patungkol dito. Dalawang cards na ang nagsasabi niyan, pero masusolusyonan mo itong problem na ito kaya huwag ka masyadong mag-alala. Kasi ang ilan sa inyo, buo yung tiwala mo na yung financial na meron ka, merong naitatabi. Or nagagamit sa tama pero hindi pala. Ang ilan naman, kung meron kang health issues at hindi ka naniniwala, pwede naman ng second opinion. Tsaka ang ilan sa inyo, nakatatlong cards ka na kailangan bigyan mo ng prioridad yung kalusugan mo. Mag-take ng vitamins at saka yung magkaroon ng sapat na tulog. Napakadali pero karamihan sa atin, lalo na pag marami tayong iniintindi, nahihirapan tayong magkaroon ng balanse or adjustment. Pero sikapin na magkaroon ng time sa sarili. At saka binibigyan kayo ng warning ng mga cards pagdating sa financial, ihabol ko lang guys na wag invest ng invest. Kailangan meron ding savings. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, naka-4 na cards ka na buong akala mo okay kayo ng person mo eh. Kaya lang, hindi talaga. At saka nagbibigay ka rin ng pagkakataon sa kanya. Pero sinasayang niya. Sa bagay ang ilan sa inyo, hindi mo sinusukuan yung person mo eh. Hanggat maaari, kung pwedeng maayos, binibigyan mo ng chances. At may mga time na naaayos mo yung problem nyo ng person mo. Ang ilang single naman, nakadalawang cards ka na hindi mo talaga gusto yung person at hindi mo siya pinapansin. Kasi ang totoo, meron ka talagang person na nagugustuhan. At ang ilan naman na single or nasa relationship ay nakaranas ng betrayal. May mga person na susolusyonan ng problem at ang iba naman ay iiwan ng sitwasyon. Ayan, connected itong card na ang ibig sabihin ay yung mga ari-arian mo ay i-manage mo ng tama. At saka ang isa pa ay yung itinulong sa'yo ni God ay i-share mo din sa kapwa. Ayan, ang daming ipinakitang cards. Kunin natin to lahat. Ang ibig sabihin nito ay huwag kang patinag sa mga challenges na darating sa buhay mo. Importante yung pakikipag-usap. May mga challenges na mapagtatagumpayan mo. Isa na dyan, yung relasyon na pilit mong ipinaglalaban. 3 cards na yung nagsabi niyan. At saka para maging successful ka, i-let go mo na din yung mga bagay na hindi naman importante. Itong card naman ito, 3 card na sa person na mapang-abuso. Kumbaga, ginagamit ka para sa sariling ambisyon. Feeling ko kulang pa yung cards, kaya kuha pa tayo ng kahit ilan pa, kung ilan yung ipakita. Ayan, isa lang yung kunin ko kasi isa lang yung nakita ko eh. Unity, pagkakaisa. Gawin mo yung tama para sa mga alam mong kapareho mo or right person. Magandang tip na ito sa iyo lalo na pagdating sa financial. Para alam mo na kung ano yung mga dapat mong iwasan at saka kung ano yung dapat mong gawin. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 1111, a reminder from the universe to be present in the moment.
444. Listen to what someone might be saying to you. 1111. Highly spiritual number. Leveling up. Sign of manifestation.